Makikita ang ating bida sa isa sa mga burol kung saan nakatanaw siya sa tanawin. Nasabi din niya na sa mundo ng martial arts, dito ay may isang rules na di nabibilang sa mga batas. Ito ay ang kung sino ang malakas ay ang may kapangyarihan. Ito ang mas may karapatan sa lahat at kahit ano pa ang gustuhin na makuha nito ay walang kahirap-hirap lamang na makukuha niya ito. Dagdag pa niya sa seryosong mukha na halos nasa 5 taon na ang nakalipas nang siya ay nagsasanay ng heart calming technique. Dugtong pa niya na kung magpapatuloy lamang siya sa ganito ay hindi malabong maging isa siya sa pinakamalakas na eksperto sa mundong iyon. Matapos naman noon, ay nag-iinat-inat naman ang ating bida. Habang sinasabi na bagamat sa ngayon malayo pa siya sa kanyang goal. Kasabay noon ay pasiga niyang sinabi na kung bakit ang mga options na binibigay ng system ay may mahirap na chance na makumpleto. At bakit hindi na lamang siya bigyan ng magandang gantimpala sa pinipili niyang option. Dagdag pa niya sa kanyang pag-iisip na sa ngayon mas mabuti na hindi niya ipakita sa iba ang tunay niyang lakas at talento na mayroon siya. Dahil mas mahalaga ang buhay niya kumpara sa kasikatan. Lumipat naman ang tagpo kung saan makikita na ang ating bida na naglalakad-lakad na sa loob ng sekta. At makikita din na nakuha ng isang kaguluhan ang atensyon ng ating bida. Makikita naman sa di kalayuan na may grupo ng martial artist ang nagtutumpukan. At maya-maya pa makikita na din ang isang malaking martial artist na hawak sa damit ang isa pang martial artist. Na kung saan sinasabi nito kung bakit sa matapos nitong ubusin ang kanyang alak ay aalis na lamang ito ng basta-basta. Sumagot naman ang martial artist na kanyang hawak sa damit at sinabi nito bakit siya ang sisisihin nito gayong siya naman talaga ang umubos ng sarili niyang alak. Makikita naman na galit na ang hanggal at naghanda ito para suntukin ang martial artist habang sinasabi nito na ngayon ay gagawin pa niya siyang sinungaling. At isa lamang itong baguhan kaya ngayon tuturuan niya ito ng leksyon para matuto ito kung papaano gumalang sa kanyang senior brother. Ngunit napatigil naman sila nang bigla na lang tumakbo ang ating bida papalapit sa kanila. Sumigaw naman muli ang hanggal habang itinuturo ang ating bida na kung bakit makikialam ba ang ating bida at kung gusto ba niya na basagin ang ilong ng ating bida. Ngunit nagulat naman sila nang nilampasan lamang sila ng ating bida at mabilis pa rin itong tumatakbo. Sa pangyayaring di sila pinansin ng ating bida, makikita naman ang pagkalugmok ng lalaki habang sinasabi na kung hindi na ba siya ililigtas ng ating bida. Habang tumatakbo naman ang ating bida, makikita naman ang paglitaw ng notification na nagsasaad sa ating bida ng kanyang pagpipilian. Ang unang option ay turuan ang kanyang senior brother ng leksyon na di nito malilimutan at iligtas ang kanyang junior brother. Na makakatanggap ng elementary confusion skill na nasa mysterious grade intermediate rank. Ang option 2 naman ay nagsasaad na protektahan ang kanyang junior brother sa pamamagitan ng pagbabayad ng alak. Na makakakuha ng reward na Thunder Dart na nasa mysterious grade elementary rank. At ang pangatlo ay nagsasabi na hayaan sila at huwag pakialaman. Na makakakuha ng dagdag na 1 punto sa kanyang skill. Agad naman na pinili ng ating bida ang option 3 habang sinasabi pa sa kanyang pag-iisip na humihingi siya ng tawad sa kanyang junior brother dahil ang pipiliin niya ang option 3. Matapos naman na mapili ito ng ating bida agad naman niyang natanggap ang dagdag na 1 punto sa kanyang stat. Nasabi pa ni Jiang na perpekto ito matapos madagdagan ang kanyang level.
Bumalik naman ang eksena kung saan nagpatuloy naman ang Hangul sa pagsasalita na sinabi nito sa kanyang junior brother na ipagpatuloy na nila ang kanilang pag-uusap. Sinabi pa ulit nito na kung sino ngayon ang magbabayad ng alak. Ngunit isang tao naman ang nagsalita upang pigilan ang Hangul na bugbugin ang kanyang junior brother. Sinabi nito sa Hangul kung ano ba ang sinasabi nito na ituturo niya sa kanyang junior brother. Nagulat naman ang mga disipulo nang makita nila ang taong dumating. Nasabi din nila na isa itong elder. Ngunit bago pa man makita natin kung sinong elder ito, lumipat naman ang eksena sa ating bida na sinasabi na kung bakit pa siya magpapakahirap na iligtas ang kanyang junior brother gayong makakasakit lamang siya. At napansin na din naman niya ang pagdating ng isang elder sa lugar. Matapos naman ang pangyayari na iyon makikita ang mga disipulo na abala sa kani-kanilang mga ginagawa. Habang ang ating bida naman ay makikita sa isang kainan. Sinabi niya sa tagaluto na kukuha siya ng isang order ng green and white jade meal. Ang tagapagluto naman na narinig muli ang orderin ng ating bida ay napasabi lamang sa kanyang pag-iisip na nakakaawa naman ang ating bida dahil sa kada pupunta siya doon, o-order lamang ito ng lumang cabbage, walang lasa na tofu, at bland rice. Dagdag pa niya na walang pwedeng kainggitan sa ating bida. Habang ang ating bida naman masayang binilang ang nakuha niyang gantimpala muli sa mga opsyon na binibigay ng system. Nasabi din niya na ang kabuuan ng kanyang nakuha ngayon mula sa 7 opsyon na pinili niya sa loob lamang ng isang araw ay 2 puntos ng lakas, isang skill sa alchemy, isang willpower, isang affinity, at ang huli ay ang 2 puntos ng skill sa brushing skill. Kasabay nito naging seryoso din ang ating bida at nasabi niya sa kanyang pag-iisip na ang bagay na mahalaga ngayon ay nang nalaman niya na ang skill point ay maaaring maipalat sa ibang skill. Ngayon hindi din naman niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang brushing skill. Ngunit napatigil naman ang ating bida nang tawagin siya ng kanyang senior brother na nagligtas sa kanya sa minahan. Dahil sa pagtawag nito sa ating bida ay napatingin naman siya dito. Kasabay na tinawag din niya ito na brother-lo. Nagtanong naman ang ating bida na kung bakit nandoon ang kanyang senior brother. Umupo lang naman si Lo at sinabi sa ating bida na ang sleeping gas pill na ginawa ng ating bida sa alchemist noong nakaraan ay isang great quality. Dagdag pa nito na sa pagpasok ng ating bida sa sekta sa loob ng ilang taon lamang, ang mga achievement na nakuha nito lalo na sa alchemist ay di kapani-paniwala at maituturing ng isang genius ang ating bida. Ngumiti lamang naman ang ating bida kasabay na sinabi niya na wag masyadong purihin siya ng kanyang senior brother. Dagdag pa niya na kung hindi dahil sa kanya hindi niya mararating kung nasaan man siya ngayon at mananatili pa rin siyang isang trabahador sa minahan. Ngunit nasabi naman ng ating bida sa kanyang pag-iisip na ang lahat ng iyon ay dahil sa skills ng pagiging alchemist na nakuha niya sa kanyang system. Sa sinabi naman ng ating bida naging seryoso naman ang kanyang senior brother at sinabi nito na ito ay dahil ito sa kanyang pagtitiyaga at pagtatrabaho na walang tigil. Dagdag pa nito na natapos na din ng ating bida ang lahat ng task na pinagawa niya sa maikling panahon lamang. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na swerte lamang siya dahil ang mga mandatory task na naibigay ng kanyang senior brother ay masyadong madadali. Ngunit dugtong lamang muli ng ating bida sa kanyang pag-iisip na ito ay dahil muli sa kanyang system na pinapadali ang kanyang mga gawain.
Nagsalita naman muli ang senior brother ng ating bida at nakangiti nitong sinabi na ang iniisip niya palagi nitong mga nakaraang araw na ang skills ng ating bida ay dumadagdag ng dumadagdag. Tinanong din niya na kung ano ba ang sekreto ng ating bida na itinatago niya sa kanya. Napakamot naman sa mukha ang ating bida habang sinasabi sa kanyang pag-iisip na bagamat siya ay hindi nagsasanay at walang itinatago na kahit ano. Mayroon naman siyang isang system na kayang magbigay ng kahit ano sa kanya kaya hindi niya ito pwedeng ipagsabi. Ngunit kahit naman sabihin niya ito wala naman maniniwala sa kanya. Maya-maya pa ay sumagot na ang ating bida sa tanong ng kanyang elder brother. Patawa nitong sinabi na tulad ng inaasahan niya sa kanyang elder brother na alam talaga nito na hindi siya isang talentadong martial artist. Kaya lamang siya mabilis na tumataas ang lakas ay dahilan ng 2 beses siya magsanay ng sobra. At kahit ang iba ay hindi ito alam. Ngunit dagdag naman niya sa kanyang pag-iisip na sabi niya na bagamat ang kanyang elder brother ay mabuti sa kanya at tinatrato siya ng tama. Hindi din naman nito maiintindihan ang tungkol sa sistema na meron siya. Dagdag pa niya na kung may ibang tao ang makaalam ng kanyang system, gagamitin lamang nila siya para mabilis na makakuha ng mga rare na kagamitan ng madali. Kaya ang bagay na iyon ay hindi niya hahayaan na mangyari. Sa pag-iisip ng ating bida, napatigil naman siya nang muli na magsalita ang kanyang elder brother at sinabi nito na alam niya ang bagay na tinatago ng ating bida dahil bagamat may talento ito sa alchemy. Nagtataka lamang siya na kung bakit pa ito sumali sa Blue Heart Hall gayong ang hall na iyon ay espesyalista sa mga plano at taktika. Dagdag pa niya na kahit matulog lamang ang ating bida ay mabilis pa rin itong lumalakas. Sa sinabi naman ng kanyang elder brother, makikita ang ating bida na nabigla ng sobra dahilan na manlaki ang kanyang mata. Ngunit hindi naman natapos doon ang kanyang elder brother, tumayo pa ito. Nang bahagya kasabay na pabulong na sinabi sa ating bida na alam na niya ang sekreto nito. Matapos sabihin iyon, makikita na mas lalo pang nagulantang ang ating bida. At makikita na halos mabaliw na siya sa kanyang pag-iisip habang sinasabi niya na nagagalit kung paano ito nalaman ng kanyang elder brother. Sa sinabi naman ng kanyang elder brother ay kinakabahan na tinanong ito ng ating bida na kung ano ang ibig sabihin nito gayong wala siyang alam kung tungkol saan ang sikreto na sinasabi niya. Mamulong lang naman ulit ito sa kanya at sinabi nito na alam niya na ang ating bida ay nakakuha ng isang magandang opportunity sa minahan. Bagamat hindi ito ay walang kaugnayan sa cultivation, nasisiguro naman niya na kasing kahalaga ito nito. Nang marinig ito ng ating bida, nakahinga naman siya ng maluwag gayong iba pala ang tinutukoy nito at hindi ang kanyang system. Kaya masaya siyang sumagot na wala talaga siyang maitatago sa kanyang elder brother. Dagdag pa niya sa kanyang pag-iisip na tama naman ang kanyang elder brother na ang pagkakaroon ng ganitong sistema ay isang malaking kayamanan. Nagsalita naman muli ang kanyang elder brother at sinabi nito sa ating bida na kung gusto ba niya na ipasok niya siya sa Alchemy Hall. Dagdag pa niya na kung hindi naman maayos ang cultivation ng ating bida, mag-focus na lang ang ating bida sa kanyang kakayahan sa pagiging alchemist. At maaari pa itong mas makilala sa sect at malampasan pa nito ang kanyang achievement sa sekta. Sumagot lamang ang ating bida na nakangiti na kung paano mangyayari yon at paano siya makakapasok sa Alchemy Hall. Seryoso lamang na nagsalita ang kanyang elder brother na wala nang dapat ikabahala ang ating bida dahil siya na mismo ang tutulong sa kanya.
Sa sinabi naman ng kanyang elder brother, napaisip naman ang ating bida na ang kanyang kapalaran ay ginagawa niya sa pamamagitan ng system kaya hindi naman sa ayaw o gustong mag-cultivate, ang lakas niya ay binibigay ng system sa bawat desisyon na kanyang gagawin. Matapos naman ang pag-uusap ng ating bida at ng kanyang elder brother, sumapit na ang gabi kung saan makikita ang magandang gabi habang maririnig ang pagkanta ng isang tao. Makikita na ang ating bida pala ito, ngunit napatigil naman siya sa pagkanta nang makita niya sa kanyang daraanan ang isang babae. At mukhang hinihintay siya nito. Nang makita naman ng babae ang ating bida, agad naman na nagpakilala ito at sinabi niya na siya si Louis Zion na galing sa Mirror at nagbigay ito ng paggalang sa ating bida. Nagulat naman ang ating bida at bahagya na namula habang napasabi sa kanyang pag-iisip na sobrang ganda ng babaeng ito. Ngunit itinigil naman niya ito habang sinasabi na ang ganitong mga kaganda na babae ay nagdadala lamang ng mga gulo kaya lalaiwan niya ito. O mga master, iwas daw sa maganda para walang gulo. Isang aral yan mga master hihihi. Kaya agad naman na nagbigay galang ang ating bida kay Zion habang sinasabi na mukhang maling tao ang kanyang kinakausap dahil ang kanyang apelyido ay Wang. Sa sinabi naman ng ating bida ay nagtaka naman si Zion wala namang Wang na apelyido sa kanilang sekta. Ngunit di naman ito pinansin ng ating biya at naglakad lamang ito papalayo sa babae. Ngunit napatigil naman muli si Jiang nang tawagin siya ng isang disipulo sa kanyang apelyido. Sinabi nito na nakabalik na pala ito kaya maglaro na muli sila ng chess sa order hall. Nang marinig naman ng babae ang sinabi ng junior brother ng ating bida. At tinanong niya ito na kung ito ba talaga si senior brother Jian. Nang di naman sumagot ang ating bida, agad niyang tinanong ang lalaki na dumating na kung ang lalaki ba na ito ay si Jiang Biran. Patawa naman na sumagot ang lalaki na tama ang sinabi nito na ang lalaking iyon ay ang kanyang senior brother na si Jiang Biran. Sa narinig na pagsasabi ng pangalan ng ating bida sa babae ay nasabi na lamang niya sa kanyang pag-iisip na ang kanyang junior brother ay masyadong bata pa talaga. Dahil hindi nito alam kung gaano kalaking panganib ang nadadala ng mga ganitong kagandang babae. Matapos na magsalita sa pag-iisip ang ating bida at mabilis siyang lumingon sa babae at patawa na nagsalita na siya lamang ay nagbibiro kasabay na humingi ng tawad. Agad din niya na sinabi sa kanyang junior brother na bumalik na ito at sabihin niya na papunta na din siya sa order hall. Agad naman na sumunod ang kanyang junior brother sa sinabi ng ating bida. Matapos naman na utusan nga ating bida ang kanyang junior brother agad na niyang inilipat ang kanyang atensyon kay Zion. At tinanong niya ito na kung ano ang nagdala sa kanya mula sa Mirror Hall papunta sa Blue Heart Hall at bakit siya hinahanap nito. Sumagot naman si Zion at sinabi nito sa ating bida na ilang araw na siya naghahanap para makumplito ang kanyang trial. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya ito matapos kaya kung pwede ay tulungan siya ng ating bida. Di naman agad na nakasagot ang ating bida ng biglang pagsulpot ng notification na nagsasabi sa pagpipilian ng ating bida. Ayon dito, ang option isang ay nagsasaad na tulungan ng ating bida si Zion na makakatanggap ng gantimpala na Ancient Technique of Life na nasa Earth Grade Intermediate Rank. Sa option 2 naman ay nakalagay dito sabihin ng ating bida na hindi siya pwede at mas mabuti na gawin niya ito ng kanyang sarili na makakakuha ng gantimpala na Soundless Obliteration Grasp na nasa Mysterious Grade Advanced Rank.
At ang pangatlo na masasabi na tanggihan ng ating bida at baliwalain si Zion na makakatanggap ng gantimpala na dagdag 1 puntos ng stats. Matapos naman malaman ng ating bida ang Earth Grade Intermediate rank na matatanggap niya sa option 1, nasabi niya sa kanyang pag-iisip na kung ganito kaganda ang gantimpala na ito ibig sabihin lamang noon na masyadong mahirap ang option na iyon. Matapos naman masabi ng ating bida sa kanyang pag-iisip iyon, ay agad niyang sinabi kay Zion na hindi siya pwede dahil sa busy siya sabay hingi ng tawad. Dagdag pa niya na pagdadahilan na may tao pa na tumatawag sa kanya sa order hall upang maglaro ng chess. Kasabay noon ay mabilis siyang nagsabi na mauna na siya sabay paalam kay Zion. Si Zion naman na tinanggihan ng ating bida, sa halip na mainas ay namula pa ito habang sinasabi sa kanyang pag-iisip na kung tinanggihan ba siya ng ating bida at kung ganito ba ang feeling ng near reject. Dagdag pa niya na mula pagkabata ay wala pang sino man tumanggi sa mga hiling niya. Tanging ang ating bida lamang at mukhang espesyal na sa kanya ang ating bida ngayon. Ngunit umiling lamang siya at sinabi pa na hindi dapat siya nag-iisip ng mga ganoong bagay. At mabilis nitong hinabol ang ating bida habang sinabi pa hintayin siya ng ating bida dahil hindi pa sila tapos na mag-usap. Habang tumatakbo naman ang ating bida, lumabas naman ang notification na natanggap na ng ating bida ang gantimpala na dumagdag ng 1 puntos ang kanyang buhay. Sa paghahabulan naman ng dalawa ay nakasalubong naman ng ating bida ang kasamahan ni Zion na isa pang babae. Kaya agad na sinigawan ni Zion ito na pigilan ang ating bida at huwag nitong hahayaan na makatakas ito. Sa sinabi naman ni Zion ay mabilis na napalitan ng nakakatakot na aura ang babae dahilan na mag-apoy pa ito habang sinabi sa galit na tono sa ating bida na kung ano ang ginawa nito sa kanyang minamahal na sister. Kasabay noon, mabilis itong humugat ng espada para atakihin ang ating bida. Nasabi naman ng ating bida nang may takot sa mukha na tulad ng inaasahan niya sa kanyang junior sister. Mahirap talaga makuha ang Earth Grade Intermediate rank na reward. Maya-maya pa ay agad na inatake ng babae ang ating bida at mabuti na lamang ay naiwasan niya ito kung hindi ay natapos na ang kwento na ito dahil sa mga babae. Aroy na damay pa lahat. Matapos naman na maiwasan ng ating bida ang atake ng babae, patarante niyang sinabi na ito lamang ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi naman ito pinakinggan ng babae at magbibigay pa sana ito ng isang atake ngunit napatigil naman siya nang dumating na si Zion at sinigaw niya kay Qiao na kumalma ito. Dahil ang ating bida ay wala naman na ginawang na masama sa kanya. Matapos naman na kumalma ni Yao, nagsalita naman si Zion habang hinihingal pa sa pagtakbo. Sinabi nito sa ating bida na humihingi siya ng tawad sa gulo na naidulot nila. Ngunit ang trial talaga na sinasabi niya ay sobrang importante sa kanya kaya humingi siya ng tulong sa ating bida. Makikita naman ang pagdami ng tao sa kanilang paligid. Habang maririnig din ang isa na sinasabi habang itinuturo ang ating bida na kung si Jiang Biren ba yun na famous sa kanilang sect. Dagdag naman ng isa na kung ang magandang babae ba na iyon ay humihingi sa kanya ng tulong. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya kay Zion na humihingi siya ng tawad dahil sa pagtanggi niya. Ang totoo lamang talaga ay wala siya oras para tumulong sa iba dahil wala din siyang skill na makakatulong sa mga problema nila. Nagsalita naman si Yao at tinawag nitong senior brother ang ating bida at sinabi din nito na kung bakit ginagamit ng ating bida ang mga walang kwentang dahilan na iyon para lamang tumanggi na magbigay ng tulong sa iba.
Ngunit di naman nakasagot kaagad ang ating bida matapos na lumitaw muli ang notification na nagsasaad ng pagpipilian ng ating bida. Ayon muli sa pagpipilian, ang una nakalagay dito na sumagot kay Yao nang nagbibiro lamang siya at paanong tatanggi siya na tumulong sa iba na makakakuha ng gantimpala na secret last resort na nasa Earth grade elementary rank. Ayon naman sa option 2, nakalagay dito na sagutin ng ating bida si Yao na, alam ko kung ano ang gustong mangyari nila kaya tumanggi makipagtulungan sa kanila, na makakatanggap ng gantimpala na Sun and Moon Sword na nasa Mysterious Grade Intermediate rank. At sa huling pagpipilian naman nakalagay dito na sumagot ng oo kay Yao at makakakuha ng dagdag na 1 puntos sa kanyang basic stats. Napamura naman ang ating bida at nasabi din niya na isa na namang Earth grade rank ang gantimpala mula sa option 1.